Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the great I am, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega. Our Creator, He created us in His image and likeness. He is forever faithful, forever merciful to His children. Our Father is our treasure, and we are His inheritance, His portion. Our Father requires us to be like Him because He is our real Father. And that's the reason He sent to us our Savior, Jesus Christ, to cleanse us, to redeem us, for us to be friends of Jesus Christ, not slaves anymore, but friends of Jesus Christ. Jesus is our bread of life. He is also the high priest in the order of Melchizedek. He is the one writing our names in His book of life, and He will judge the people at the last days. He's the coming King. Our Jesus, He is also our healer. Our Father will never leave us nor forsake us, even if we're already old and gray. And Jesus, He is faithful to us. If we are one with Jesus Christ, we are also one with our Father, because Jesus is one with our Father. And whenever we pray to our Father, we will use the name of Jesus Christ, because our Father exalted the name of Jesus above all names. The name of Jesus is powerful. And we have the Holy Spirit, whom Jesus sent to us to guide us, to always remind us that we are children of God, that we must obey our Father, His commandments, His statutes, and His ordinances. People will know that we are truly followers of Jesus Christ if we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, meekness, and self-control. Our real home is with our Father and with Jesus Christ. The grand master plan is for us to go back to our Father, to our Creator, and to live with Him for all eternity. So last time we read Proverbs chapter 19. So dito sa Proverbs chapter 19, mas mabuti pa na poor whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. Desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Lahat ng mga bagay na gagawin natin, isasangguni natin sa tatay natin. Huwag agad-agad magdedesisyon. At si Almighty Father, He will never leave us. Yung mga tao, malapit lang sila sa atin pag may pera tayo. Pero pag walang-wala na tayo, sino ang matitira sa atin? Yung tatay natin. Yung faithful ang tatay natin sa atin. Wala siyang kailangan sa atin. Just our faithfulness to Him.
to obey Him. Wala siyang kailangan. Ang mga tao may kailangan sa atin, no? Ano bang kailangan? Kaya dumidikit sa atin ang mga tao. Gusto ng mga tao ng wealth, fame, and power. Si Almighty Father, nasa Kanya lahat yun. Wealth, fame, and power. Kaya sa tatay natin tayo didikit. Dahil yung closest friend, pag mahirap na ang tao, umaalis sila. Gusto nila sa mga mayayaman makipag-friends. Pag namimigay ka ng regalo, pag nagbibigay ka ng kung ano-ano, pinuputakti ka ng mga tao, nilalapitan ka. Pero pag wala ka na maibigay, lumalayo na sila sa'yo para kang may sakit. The poor are shunned by all their relatives, how much more do their friends avoid them? Iniiwasan. Kunyari, no, hindi, nangangailangan siya. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Kunyari pa, may ibang mga tao, ba't di siya lumapit sa atin? Nangangailangan pala siya. Pero ang totoo, pag chichismisan niyo, tapos aalipustahin, no? Ganun ang tao. Si Almighty Father, hindi siya ganun. Kaya sa tatay natin tayo magiging faithful, sa Kanya tayo lalapit. Hindi tayo magagalit sa mga tao. Tatanggapin natin sila, mamahalin natin sila kahit na ayaw nila sa atin. Respetuhin natin. Dahil pag nirespeto natin ang tao, nirespeto rin natin ang tatay natin. Kung anong ginagawa natin sa kapwa-tao natin, ganoon din ang ginagawa natin sa tatay natin. Pag binabastos natin yung kapwa-tao natin, binabastos na rin natin yung tatay natin. At ang pagiging lazy sa mundo na to ay hindi nag-iipon ng treasures in heaven. At ang mga bata ay didisiplinahin, no? Do not be a willing party to their death. Anong death yun? Yun ay eternal damnation. Masisira ang buhay ng mga tao kung hindi tinuturuan ng mga nakakatanda sa kanila. Discipline your children, for in that there is hope. Ano ba yung hope? There is hope and a future. Ibig sabihin nun, for the souls of the people who are in heaven, there is hope. Pero yung death, saan yun? Eternal damnation. Do not be a willing party to their death. No? Yun ay eternal damnation. At huwag maintin ng ulo. Marami tayong mga plano sa buhay, marami tayong gustong gawin, pero si Lord pa rin ang matusunod sa buhay natin sa lahat ng oras. Kaya i-acknowledge natin si Almighty Father because He is powerful, He is holy, He is just, He is righteous. He created us. Mas mabuti nang maging mahirap kaysa sinungaling. Bakit ganon? Dahil yung mga ibang mga tao, yumayaman sila sa panloloko, sa pagnanakaw, pangmamanipula, pang-abuso ng kapwa-tao. So, yung isang ibig sabihin nun, sinungaling, no? Pang-abuso, nagnamanipula, nang lalamang, mga sinungaling yun, yung summary ng mga taong ganong klase, sinungaling. Pag may takot tayo kay Almighty Father, it leads to life, everlasting life. Yung sluggard, na binabanggit dito, hindi pinapanindigan ng kanyang ginagawa, hindi siya nagtitake ng accountability. Ayaw niyang huminang kapatawaran, ayaw niyang gawing matino ang sarili niya. A sluggard buries his hand in the dish, he will not even bring it back to his mouth. Pinaninindigan niya yung kanyang kasamaan, yung kanyang pagiging tamad, yung kanyang pagiging foolish. Yung ayaw magkaroon ng takot kay Almighty Father. Whoever robs their father and drives out their mother is a child who brings shame and disgrace. Nakakahiya ang wicked na mga tao.
At pag tumigil tayo ng pagkikinig ng instruction, tayo ay maliligaw. You will stray from the words of knowledge. Yung instruction, nasaan ang instruction? Nandito sa Bible. Manual of our lives, ang Bible. Ito, andito sa Bible na instruction. Si Jesus, tinuruan tayo. Yung tatay natin, tinuruan tayo. Nagpadala ng madaming prophet si Almighty Father. Instruction. Para hindi tayo maligaw. Pero nangyari, naligaw tayo dahil sa kasinungalingan, kapabayaan natin sa mga bagay ng mundo na to. Mas gusto natin, kaya naligaw tayo. At may kaparusahan para sa mga disobedient and stubborn people. So dito na tayo sa Proverbs chapter 20, no? Dito sa Proverbs chapter 20, wine is a mocker and beer a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Ang lasinggero, mahilig sa paglalasing. Umaga pa lang lasing na. Umaga pa lang lasing na. Imbis na magkape, alak agad to, wine. Vitamins nila, wine. So, kahit sa pagtulog, wine pa din. Ano? Hindi yun wise kasi iniuna ang bisyo. Sinong priority natin? Si Almighty Father, hindi ang bisyo. Itong wine and beer na to, na sinasabi, hindi lang ito alak, no? At saka mga alcoholic beverages. Ito yung mga bagay na inuunan natin sa buhay na hindi naman importante. Whoever is led astray by them is not wise, no? Ito rin ay addiction. O inuuna mo yung yung mga laro sa internet, no? Inuuna yung laro sa internet, inuuna yung pagchat-chat sa internet, inuuna yung mga apps or website kaysa sa pagpe-pray kay Almighty Father. Uunahin dapat natin si Almighty Father. Pagising natin, thank you Lord, gising ako. Pagtutulog, patutulog na ako, Almighty Father, thank you for the day, no? And any time we can talk to our Father using the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. A king's wrath strikes terror like the roar of a lion. Those who anger him forfeit their lives. Sino si King? Si Almighty Father. Siya ang King natin. Pag nagalit si Almighty Father, parang roar ng lion. At pag nagalit siya, yung mga taong ginagalit siya ng mga tao, those who anger him forfeit their lives. Galit sila sa kanilang sariling buhay. Yung mga taong ginagalit si Almighty Father. It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Iiwasan ang gulo. Pero yung mga foolish people, walang takot kay Almighty Father, mahilig makipag-away, makipag-debate. Kung walang patutunguhan, mag-stop ka na. Hindi maganda yung makikipag-debate. Walang kapupuntahan yan. Kaya nga si Jesus Christ, hindi siya nakikipag-debate. Kasi walang kapupuntahan yan. Away lang yon. Verse 4, sluggards do not plow in season, so at harvest time they look but find nothing. Hindi nagtatanim. Kung hindi nagtatanim, anong ginagawa nila? Wala rin silang aanihin. Ano bang tinatanim natin? Storing up treasures in heaven. Sluggards do not plow in seasons, so at harvest time, they look but find nothing. Hindi kasi nagtatanim. So, ano ba nagtatanim natin? Obeying our Father. His statutes, His commandments, His laws. Yun ang itatanim natin. Yung pagmamahal sa tatay natin. Verse 5, the purposes of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them out. Kung may insight ka, kung may wisdom ka, lalabas kung ano yung nasa puso mo.
Yung purpose ng heart ng tao, malalim. Hindi agad-agad na ilalabas ng tao. No? Parang malalim na tubig. Pero kung may insight ka, may wisdom ka, lalabas yon. Pwede mo i-share sa mga tao. Many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find. Ibig sabihin, marami ang nagsasabi na meron silang unfailing love. Pero, faithful person, sinong makakakita? Ibig sabihin, napakadalang na tao ang faithful kay Almighty Father. Konti lang. Marami nagsasabi may unfailing love sila kay Almighty Father. Pero yung faithful, meron ba? Ano ba ang pagiging faithful kay Almighty Father? Obeying His commands, His statutes, His ordinances. Laging ganon ang faithfulness kay Almighty Father. Ang righteousness. Ang holiness. Because our Father, He is righteous, He is holy, He is just. He is also faithful to us. Kaya nire-require niya na maging faithful tayo sa Kanya. Dahil tayo ay anak niya, dapat maging kagaya tayo ng tatay natin. The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. Yung mga tao na may takot kay Almighty Father. Blameless lives. They lead a life without blame, no? Kaya yung mga anak nila, ginagaya sila na maging maayos din na tao. Magandang ehemplo. Verse 18, when a king sits on his throne to judge, he winnows out all evil with his eyes. Kita ni Almighty Father, itong king na to, si Almighty Father to. Pag umupo siya sa kanyang trono to judge the people, at the last days, tatanggalin niya lahat ng mga wicked people. Kita lahat ni Almighty Father. So, binabanggit lagi dito, yung Judgment Day, hindi lang ninyo napapansin. Ako lang naman nanonood dito. Is ka ba't dito napapansin? Hindi ko alam. So, andito, no? Sa Book of Proverbs. Ang real wisdom ay may takot tayo kay Almighty Father. Susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Dahil, ang mga foolish people, sila ay mapupunta sa eternal damnation. Verse 9, who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin? Sino makakapagsabi na ako, ang puso ko ay malinis, wala akong kasalanan? Meron bang tao makakapagsabi ng gano'n, na sila ay malinis at walang kasalanan? May mga taong gano'n, pero sinungaling sila. Dahil lahat ng tao ay makasalanan. Napatawad lang tayo dahil kay Jesus Christ sa kanyang precious blood. Pero lahat tayo makasalanan. Walang infallible sa atin. Walang holy sa atin. Ang tatay natin ang holy. Siya ang mabait. Siya ang good. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At saka ano pang sabi ni Jesus? Matthew chapter 19 verse 17. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Lahat tayo wicked, lahat tayo makasalanan. Isa lang ang buti, si Almighty Father. Pero kung gusto natin makapunta sa tatay natin, eternal salvation, keep the commandments. Ano ba yung commandments? Mahalin si Almighty Father with our whole being. And mahalin natin yung kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Summary na yon, pero yung 10 commandments, no? Yung 10 commandments. Pero yung utos ni Jesus, summary of the 10 commandments. Dahil yung honor your parents or honor your father and mother, kasama na rin doon yung love your
neighbor as you love yourselves. At kung mahal natin si Almighty Father, hindi tayo mag-worship ng graven images. Magiging faithful tayo sa tatay natin. Who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin? Wala. Lahat tayo makasalanan. Verse 10, differing weights and differing measures, the Lord tests them both. Ayaw ni Almighty Father nang meron tayong partiality. Iba ang pagtrato mo sa mayayaman, iba ang pagtrato mo sa mahihirap. Hindi mo binibigyan ng justice ang mahihirap, pero mayayaman kahit na guilty sila, absuelto. Differing weights and differing measures. Pag umaattend sa inyong congregation, sa inyong building, nasa harap ang mga mayayaman, may pangalan pa, dito upo, si ganyan, marami ang kanyang donation. May pangalan pa. Pero pag mahirap, doon ka na lang sa likod, ha? Marami ditong upo, yung malaking donate. Kay Almighty Father, pantay-pantay tayo. Bakit hindi nyo ilagay sa harap yung mga yung mga mahihirap? Yung mga mayayaman, malaking donate, sa likod nyo ilagay. Para malaman nila na hindi sila special, ha? Even small children are known by their actions, so it is their conduct really pure and upright. Yung mga maliliit na bata, alam nila yung ginagawa nila. Alam nilang masama, no? Kasi bata pa lang tayo, meron tayong sense of justice. Nararamdaman natin yon, alam na natin yon, yung tama at mali. Pag nasaktan tayo, ay mali ito, nasaktan ako. Para may something, may mali, hindi. Alam natin yon, huwag tayo magmaang-maangan na hindi natin alam na bata tayo, nangaaway tayo, hindi nyo alam na masama. Nangaaway, hindi nyo alam na masama. Alam nyo masama yon, ha? Ginagawa nyo lang dahilan, di bata ng kasi. Ginagawa kasing dahilan ng mga tao, no? Pag nakita nyo may nangaaway, pagsabihan nyo na agad, hindi, bata lang yan, hindi, pagsabihan mo, ha? Even small children are known by their actions. So is their conduct really pure and upright? 5 years old, marunong na. Nagsisinungaling na ibang mga bata. 4 years old, alam na nila yon, ha? Demanding kayo sa pagkabata, kaya alam nyo yon. Oh. Kaya kapag nakakagawa ng kasalanan yung mga bata, di ba nagtatago sila? Alam nila parang mali ako, may mali akong ginawa eh. O nagtatago sila, bakit? Kasi alam nila may masama silang nagawa, okay? Or may nililihim sila sa parents nila kasi alam nila may something na masama. Kaya naglilihim, mga bata. Verse 12, ears that hear and eyes that see, the Lord has made them both. Ginawan tayo ni Almighty Father ng tenga para makadinig at mata para makakita. Kaya gagamitin natin yung tenga natin tsaka mata to hear the Word of God, to see clearly the works of the hands of our Father. Yung iba kasi, ayaw makinig kay Almighty Father. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw tingnan yung katotohanan. Bibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Ginawa ni Almighty Father ang ears natin to hear and eyes to see. Verse 13. Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Baka sabi sisihin na naman yung mga mahihirap kasi tamad. Hindi ganon. Iba ang tamad sa Bible, ha? Ang tamad sa Bible, hindi nag-store ng treasures in heaven. Kahit na doktor ka or 24/7 kang gising, no? Kung hindi ka nag-store up ng treasures in heaven, tamad ka pa din. Mahilig kayo matulog. Dahil yung mga iniipon ninyo ay mga bagay dito sa mundo na hindi naman permanente. Tsaka dito sa Ephesians chapter 5 verse 14, ano? Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Kasi nga, ang sleep dito sa Bible, Ephesians chapter 5 verse 14, awake you who sleep, arise from the dead and Christ
will give you light. Gumising na tayo, ibig sabihin. Mga natutulog, gumising na kayo. Romans chapter 3 verse 11, and do this knowing the time, and now it is high time to awake out of sleep. Mga taong natutulog ay mag-store ng treasures in heaven. For now, our salvation is nearer than when we first believed. And then dito sa Isaiah chapter 52 verse 1, awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Gumising na tayo. Huwag na magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ano yung sinasabing you will have food to spare? Anong pagkain to? Revelation chapter 3 verse 20, anong sabi ni Jesus? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Magiging happy family tayo. Verse 14, it's no good, says the buyer, then goes off and boasts about the purchase. Mga tao, mga sinungaling, no? Nagmamanipula. Halimbawa, yung bumibili ka sa tindahan, hindi, pangit naman yung tinda mo mura na lang natin bilhin. Tawaran ko na sa'yo, pangit naman yan, luma na yan Tapos, pag nabili naman niya, dahil niloko niya yung nagbebenta, ano nga niya, nagyayaba nga yun, ito naman, mura ko lang nabili to kasi niloko ko yung nagbebenta. Mga sinungaling, scoundrel, liar. It is no good, says the buyer, then goes up and boasts about the purchase. Mga sinungaling, ayaw ni Almighty Father, ng mga taong sinungaling. Verse 15, gold there is, and rubies in abundance, but lips that speak knowledge are a rare jewel. Madalang. May ginto, may rubies, madami. Pero yung bibig na nagsasalita ng knowledge or patungkol kay Almighty Father, may takot kay Almighty Father, rare yun, konti lang. Rare jewel na matatawag, konti lang, mas marami pa ang ginto at rubies. Verse 16, take the garment of one who puts up security for a stranger. Hold it in pledge if it is done for an outsider. Walang awa. Ano itong take the garment of one who puts up security for a stranger? Yung damit mo, para sa may security ng brethren mo, ipapain mo yung sarili mo, yung damit mo. Tolerating people to do wickedness. Condoning people to tell lies. False witness. Take the garment of one who puts up security for a stranger. Hold it in pledge if it is done for an outsider. Food gained by fraud tastes sweet, but one ends up with a mouth full of gravel. Pagkain nakuha sa panloloko, matamis yun. No? Puntua kayo pag nakapanloko kayo ng tao. Tapos kinakain ninyo. Pero, hindi kayo mabubusog. One ends up with a mouth full of gravel or gravel. Hindi nakakabusog. Hindi sustansya sa katawan. Nakakasira. Hindi mo malulunok dahil galing sa kalokohan, kasinungalingan, pangloloko, panglalamang sa kapwa-tao. Verse 18, plans are established by seeking advice. So if you wage war, obtain guidance. Sa araw-araw meron tayong war na pinagdadaanan sa mga decision making natin. Kaya hingi tayo ng advice kay Almighty Father. Sa lahat, guidance from our Father. Para maging victorious tayo. Verse 19, a gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Mga chismosa, hindi mapagkatiwalaan. Kaya pag isang tao, salita ng salita, unreliable. Madaming sinasabi, maraming kwento.
Unreliable yon, yung madaming kwento ng mga tao. Sa hindi matapos yung salita. Gusto laging chismis. Hindi mapagkakatiwalaan yung mga chismosong tao. May mga lalaking chismoso hindi lang babae. Matindi pa yung mga lalaki pang chismis. Verse 20. If anyone curses their mother or father or mother, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. So, hindi na to father or mother, mga elders. Hindi mo nila respeto yung mga matatanda. Bakit binabanggit dito yung laging father or mother? Kasi equivalent nito mga matatanda. Karamihan ng matatanda hindi na nire-respeto ng tao. Binabaliwala na lang. So yung mga tao na walang respeto sa mga matatanda, lagot sila kay Almighty Father. Hindi nila mahal ang kanilang mga brethren. Verse 21, an inheritance claimed too soon will not be blessed at the end. Inheritance, no? Yung prodigal son, ano nangyari sa kanya? Nasira yung kanyang mga minana na baliwala. Hindi siya pagpapalain. Hindi dumami yung kanayang inheritance kasi nga puro kalokohan ng kanyang ginagawa. Yung inheritance natin na kay Almighty Father, hindi pa natin makukuha sa ngayon. Makukuha natin yung inheritance natin at the last days. Sabay-sabay sa atin ibibigay ang ating inheritance. So yung kung anong meron tayo ngayon, hindi to inheritance. Blessings ni Almighty Father. Yung inheritance natin, sabay-sabay ibibigay sa atin at the end. Verse 22, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will avenge you. Huwag magiging, pag may tao na kapag nakasakit sa'yo, nakapanakit sa'yo, huwag mo sasabing, lagot ka, gagantihan kita. Ha? Hindi tama yung gaganti ako sa'yo. Gagapang ka sa lusak. Isusumpa kita. Huwag ganon. Bakit? Si Almighty Father ang magtatanggol sa atin. Huwag tayong manunumpa ng kapwa-tao. Huwag tayong mga away. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Pwede kang mag-reason out, no? Pero yung pakikipag-away, ba't ganyan ang ginabi mo sa akin? Gagantihan kita, lagot ka kay Almighty Father. Wag, hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Dapat ang gagawin natin, magantay tayo. Hindi tayo agad-agad magagalit. Si Almighty Father ang tagapagtanggol natin. Kaya hindi tayo matatakot. The Lord detests differing weights and dishonest scales do not please Him. Binanggit na naman yung partiality. Ayaw ni Almighty Father ng may partiality. Pantay-pantay dapat tayo. Dahil kay Almighty Father, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. A person's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand their own way? Si Almighty Father ang didirect sa atin kung anong gagawin natin sa buhay. May mga bagay na hindi natin alam kung bakit natin ginagawa, pero ginagawa natin dahil ibinibigay natin lahat kay Almighty Father. Ina-acknowledge natin yung tatay natin na siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, hindi tayo. May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam bakit nangyayari yon. Pero si Almighty Father, alam niya yun, in the long run, maiintindihan natin. Verse 25, it is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's as vows. Huwag agad-agad gagawa ng desisyon. Think things through. Dahil si Almighty Father, kailangan natin siya.
seek His counsel. Verse 26, a king winnows out the wicked, he drives the threshing wheel over them. Ano yun? Ang king, si Almighty Father. Hinihimalay niya ang wicked. Anong ginawa niya sa wicked? He drives the threshing wheel over them. Pinapatay niya ang mga wicked. Ano yung kamatayan sa Bible? Eternal damnation. The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Love and faithfulness keep a king safe. Through love, his throne is made secure. Yung spirit natin, yun ang lamp of the Lord. Yun ang nakikita ni Almighty Father. Doon siya tumitingin sa atin. Hindi sa panglabas na kaanyuan natin. Kung ano yung mga nasa puso natin, sa mga nasa isip natin, yun doon tumitingin si Almighty Father. Hindi sa kung ano ang itsura natin. Love and faithfulness keep a king safe. Through love, his throne is made secure. Mahal tayo ni Almighty Father and He is faithful to us. Kaya sa Kanya, secured tayo. Dahil mahal niya tayo, dahil faithful siya sa atin. The glory of young men is their strength, gray hair, the splendor of the old. Ang ipinagmamalaki ng mga young men ay ang kanilang kalakasan. Pero ang may pagmamalaki naman ng mga old people ay ang kanilang wisdom. Habang tumatanda tayo, dapat nagkakaroon tayo ng wisdom. Gray hair, the splendor of the old. Natututo tayo. Verse 30 and the last verse of Proverbs chapter 20. Blows and wounds scrub away evil, and beatings purge the inmost being. Blows and wounds, parusa. Tinatanggal ang evilness. Pag naparusahan tayo ni Almighty Father, natututo tayo. And beatings purge the inmost being. Pati yung buong pagkatao natin, inside and out, from head to toe, natututo tayo. Pag napaparusahan tayo. Pag nakakaranas tayo ng trials and tribulations, ginagamit ni Almighty Father yun to purify us, to strengthen us, para lumabas yung pagkaginto natin, to be like Jesus, para makabalik tayo sa tatay natin, sa ating Creator. Everything works together for good to those who love the Lord. Nakakaranas tayo ng trials and tribulations. It's because tinuturuan tayo ng tatay natin. Si Jesus, hindi siya exempted sa trials and tribulations. Hindi exempted si Jesus. Mas matindi pa ang pinagdaanan ni Jesus, and yet Jesus is victorious. And so, we will be victorious as well because of Jesus Christ. Titingnan natin yung path na tinahak ni Jesus Christ para maging victorious tayo. Kaya huwag natin sabihin, lahat na ng problema ko, lahat na ng problema sa mundo na nasakop ko na, hindi ganon. Naipako ka ba? Hindi naman, di ba? Ano ka ba? Pinalo ka ba ng slashes? Hindi naman Binugbog ka ba? Hindi. May hinila ba yung bigote mo? Hinubarang ka ba? Hindi. Si Jesus, ganun ginawa sa kanya. And yet, Jesus is victorious. Mahal tayo ng tatay natin. Mga bagay dito sa mundo na to, lilipas to. Lilipas lahat. It's temporary. Ano ang permanent? Si Almighty Father. His love for us is for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.